Nay? Tama na yan. Gawin na. Tara na sa kwarto. Tayo na. Opo, ayun na. Ayaw yan. Nay. Mga anak, dito kayo sa tabi ko. Matutulog na tayo. Halika Tabi nyo. ako kay nanay. Dito naman ako. Aray! Mayos kayo, mayos. Huwag mag-away. Aray. Ang ganda ng langit, Nay. Pati na yung mga tala. Mga anak, nakakagaan ang pakiramdam ng gabi, no? Para bang tahimik lang ang mundo kapag nakatingin ka sa langit. Nay, saan po ba nagsimula ang lahat? Bakit po may mga tala, buwan at araw? At bakit po may mga lupa at dagat? May sinaunang kwento tungkol dyan. Kwento pa ito ng ating mga ninuno. Bago pa, dumating ang mga tao rito sa Pilipinas. Ay, naku. Pero, mahaba-habang kwento yun, mga anak. Sige na po, inay. Hindi pa po kami inaantay. Mawagising, Nay. O, siya. Pero pagkatapos nito, matutulog na kayo, ha? Opo. Noong unang panahon, bago pa man malikha ang mundo, ang lahat ay balong ng kawalan. Walang lupa, walang langit, at walang buhay. Ngunit, sa gitna ng dilim, naroon ang isang makapangyarihang Diyos, si Bathala. Si Bathala ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako si Bathala, ang makapangyarihang hari sa kalangitan. Sa gitna ng kawalan, ako lamang ang nagmamasid sa walang hanggan. Ngunit, upang magkaroon ng balanse ang daigdig, tatawagin ko ang mga Diyos at Diyosa ng kalikasan. Ako si Amihan, ang banayad na hangin. Ako ang malamig na simoy na nagbibigay ng katahimikan. Ako ang gabay ng mga mandaragat sa kanilang paglalakbay. Ako si Aman Sinay, ang Diyosa ng karagatan. Ang malawak at malalim na dagat ay aking kaharian. Sa aking tubig magsisimula ang buhay ng lahat ng nilalang. Ako si Habagat. Ako ang malakas na unos at mabagsik na hangin. Ako ang kapangyarihang nagpapayanig sa kalangitan. Walang makakapantay sa aking lakas. Bago magsimula ang lahat ng bagay, dumating ang araw na nagtalo sina Habagat at Aman Sinay. Pareho nilang nais patunayang sila ang pinakamakapangyarihan. Ang hangin ko kayang wasakin ang lahat. At ang aking dagat kayang lunurin, maging ang pinakamalakas na unos. Tama na! Hindi dapat ginagamit ang kapangyarihan sa kaguluhan. Ngunit hindi sila nakinig. Lumakas ang hangin, nagngalit ang karagatan, at dahil sa banggaan ng kanilang kapangyarihan, nabuo ang lupa, bundok, dagat at kalangitan. Mula sa inyong lakas, isinilang ang mundo. Ngunit ang bagong daigdig ay nababalot pa rin ng dilim. Kaya tatawagin ko ang mga Diyos na nagbibigay liwanag sa kalangitan.
Ako si Mayari, ang diyosa ng buwan. Ako ang liwanag sa gabi. Kapag natutulog ang mundo, ako ang magbabantay sa katahimikan. ilalim ng talampakan mo may pintig na tahimik. Lupa ng ninuno, buhangin at puti. Bawat hakbang mo'y Ako si Apulaki, ang Diyos ng araw at digmaan. Ako ang liwanag na sisikat sa bawat umaga at ako ang magbibigay init, lakas at tapang sa mga tao. Ako si Tala, ang tala sa kalangitan. Kapag naliligaw ang mga tao sa dilim, ang aking mga bituin ang magsisilbing gabay nila. Tala! Ngunit, hindi lamang mga Diyos ang nanirahan sa mundo. Mayroon ding mga mahiwagang nilalang na nagtatago sa dilim. Ang ilan ay tagapagbantay ng kalikasan, at ang ilan naman ay kinatatakutan ng mga tao. Ako ang sibin. Ako'y gumagala sa katahimikan ng gabi. Maaaring marinig nila ang aking mga yapag. Kaya huwag kayong basta lalabas kapag gabi dahil hindi niyo alam kung ano ang nagtatago sa anino. Ako si Capre. Ako ang higanting naninirahan sa matatandang puno. Binabantayan ko ang kagubatan laban sa mga sumisira rito. Kapag may batang matigas ang ulo at kumagala sa gubat sa gabi, maaari ko silang iligaw hanggang hindi na sila matatagpuan ang kanilang tahanan. Ako ang duwende. Maliit man ako, ngunit hindi dapat minamaliit. Nakatira kami sa ilalim ng lupa at sa mga sulok na hindi nyo nakikita. Kapag hindi marunong rumispeto ang tao, maaari namin dalhin ang malas at sakit. Kaya matuto kayong gumalang sa kalikasan at sa mga hindi nyo nakikita. At sa paglipas ng panahon, natutunan ng mga tao na mamuhay kasama ang mga Diyos at mahiwagang nilalang, at nanatiling gabay si Bathala upang mapanatili ang balanse ng mundo. At doon nagsimula ang lahat. Ang langit, ang lupa, at ang mga nilalang na ninirahan dito. Ang ganda pala ng kwento, Nay. Totoo po ba kaya sila? Parang totoo nga, Nay. Salamat po, Inay. Oh, siya. Matulog na kayo. Nandito lang ako sa tabi niyo. Sino yan? Ate, ako. Isa. Lydia, ikaw ba yan? Okay, ako. Hindi ba makituloy? Halika kayo, pasok. Bakit? Ano nangyari? Pwede ba kami dito makituloy? Umalis kasi si June. Kami lang still sa bahay. Natatakot kami kasi merong naglalakad sa bubong. Tita, may nakita ko sa bintana namin. Naku, baka imahinasyon mo lang yun. Sandali lang. Narinig niyo ba? Ate? Akala ninyo, nasa kwanto lang kami. Pero gabi-gabi, kami nakatingin sa mga bintana. At kapag narinig
Yo ang pagaspas ng uli na.